Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang pinakamagandang panalangin sa puso ng iglesia ay ang panalangin itinuro mismo ng ating Panginoon. Ito ay kumpleto at nagsisilbing batayan ng ating pananampalataya. Ito rin ay alam hindi lamang ng mga Katoliko, kundi pati na rin ng ibang mga Kristiyano. Bagamat batayan at payak, ito ay malalim at may mabigat na hamon. Malalim ang awa at habag ng Diyos, ngunit ang sukatan na gagamitin niya sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan ay ang sukatang ginagamit natin sa pagpapatawad sa ating kapwa. Ito ay tinatawag na katarungan. Maawain ng Diyos, ngunit siya rin ay makatarungan.